Jelly, nakakatuwa kayo munang bilang magkapatid. Was there a time na, siyempre, natural yun sa magkapatid na nagkakatampuhan, nag-aaway, but in your case, kumusta kayo since you were kids? Ha? Hindi kami ganito nung bata kami, ha? Kasi, lagi kami kontrapelo nung bata kami. Lagi kami nag-aaway. Believe it or not, terror sister ako. Nung mga bata kami. Nang so much. Oo. Siya yung typical ate, yung panganay. Alam niyo na, yung mga bunso, yung mga pangalawa, alam niyo na kung paano mga kuya at ate niya, di ba? Ganon siya. Inaapi? Inaapi? So ngayon, alam ko na kung bakit kagayan ngayon kay Ate Janice. Binabalikan ko lang siya. Binabalikan niya, may revenge. Gumaganti. Pero ano pa ba? Malaking away? Hindi, wala. May malaking away ba tayo? Meron. Pero nung nahiwalay ako, bati na tayo. Oh, bakit nangyari yun? Because I was... Hindi ako makikinig. Because you were a sister. Yes. Yes. And also pakialamero. Yes. Okay, pakialamera. Overprotective ka ba as a sister? A big sister? Yes. Ako? Janice, yes. Hindi eh. Kasi parang mas magaling siya kaysa sa akin eh. Pagdating doon sa mga bagay na... Pagdating sa life, parang mas magaling siya kaysa sa akin. Hindi naman. Pero sige. Alam mo, the word of the day is journey. Diba? Journey. Okay. Bilang magkakaibigan, una-muna, paano nagsimula pagkakaibigan yung apat? I mean, considering yung dalawa talagang magkapatid, talagang solid yan. But kayong apat as friends, paano ito nagsimula? Okay, unahin ko muna yung ako kung paano ako kay Ate Janice siya, kay Jelly. Actually, kami ni Ate Janice ang naguna sa mga pelikula. So, syempre mga bata pa kami noon. So, ate na talaga yung tingin ko sa kanya. Pag nagsushoot kami ng tiyanak, sa kwarto niya ako, tama ba? O sa kwarto niya ako natutulog, tapos basta nakadikit ako sa kanya. Bunso kasi ako eh, so marami akong mga ate. So pag nasa trabaho ko, siya talaga yung ate ko. And then, tapos nagkasama tayo sa isang show. Regal Family una. Regal Family. Regal Family muna. Tapos Channel 13. So, bubwit pa ako noon na wala daw kumakausap sa akin na awa, kinausap ako. And then, nagkaroon na tayo ng mga shows sa ABS, mga Dick and Carmi, Mana Mana. So, doon naman na-develop yung friendship naming dalawa. So, parang na rin akong the Belen sisters, nata kaming tatlo. Tapos, ako with Candy, gumawa kami ng pelikula dati, pero hindi kami naging close. Huwag nyo tanungin kung bakit. Tapos, share mo na. busy ako ng mga panahon na yun. Wala akong time for... Love lang siya ng time na yun. Okay. Yun lang yun. Busy siya sa ganun. Oo. So, hindi ko siya masyadong na kachika, ganun. Hindi ko siya masyadong na asikaso. Paano na nga ba? Dahil pa sa tropang trumpo? Hindi. Dahil kayong dalawa, dahil sa tropa talaga kayo. Dahil sa tropang trumpo, nagkasama tayo sa isang show. Tama? Pero kayo, mag-ibigan na kayo nun. Kasi may ginawa namin ni Sarah Jane. At naging close din kayo. Naging close kami sa Sarah Okay. Jane. So, naging close, nabigyan kami ng pagkakataon na maging close ni Candy because of tropang trumpo. And then, nung time na yon, bakit ba hindi ka nakakasama? Nung time na yun, medyo problematic ako nun. So, nag-bonding kami ni Candy para siyang psychiatrist, psychologist ko. So, lumalabas kami, tapos hindi ko alam na pinag-aaralan na pala niya yung case ko, yung gano'n, meron ng, ay, ito ang aking mga ano. Sinusulat ko lang ang sinasabi niya. Oo, naalala ko yung sa menu nung ano, Ang menu nung... yung restaurant, yung cafe na yun. Yung sinabi niya ng umaga, sinusulat, ay hindi sinabi niya ng unang part ng conversation, sinusulat ko hanggang sa ending. Tapos ibibigay ko sa kanya. Ito lahat ng sinabi mo, oh. Basta paraging hindi nagtutugma yung mga sagot ko. Oo. So doon kami naging close. And then, yun na, tapos na. O kayo, paano kayo? Dahil sa Sarah Jane, syempre pag working, shooting, magahin kayo, wala naman kayo magagawin, wala naman kami mga cellphone nung araw, di ba? Wala naman kami mga gadget. Minsan nakikisabay pa siya sa akin. So parang, wala kami ibang gagawin, kundi magkwentuhan habang nag-iintay ng tape. Ito
kami naging close ni Candy. Eh, it's so happens, sila din ay Aiko, they did the movie together, na naging close din sila. So parang it felt natural to actually bring in Candy to the group at the time. And this was the 90s. Nung after nyo ng Sarah Jane, naging, kumbaga parang nag-continue yung friendship ninyo? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Tapos si Janice, nag-continue lang yung friendship namin. From birth. Ang nakakatuwa sa inyong apat kasi si Mina at saka si Janice, pareho nang nasa showbiz yung mga anak. Diba? Si Jelly, wala, nasa ibang bansa. At of course, iba naman si Candy. As parents ng mga nasa showbiz na rin, ano usually ang sinishare nyo or binibigay yung advice sa mga anak nyo? Especially Janice, congratulations, napakagaling ng anak mo. Thank you. Actually, sinasabi ko lang sa kanila, since gusto nyo itong gawin, hindi pwedeng, you can't skip the process. Pag napagalitan ka, hindi ako tatakbo dyan para magalit ko sa direktor dahil napagalitan ka. Wala ako dyan. You'll have to experience that. Tsaka yung always be on time. And always be respectful to the people that you work with. Si Mina, yung twins mo naman, nang maalagwa na rin. Oo. Ang sinasabi ko, yun, katulad ng sinabi ni Ate Janice, since, kasi nga dati ayaw naman nila gusto lang nila yung commercials. Tapos after na nung high school, nung nagka-college na sila, sa kanila lang mismo nagsabi na, sila na mismo nagsabi na gusto nilang maging artista. So, yun din, sinabi ko din na since ginusto niyo yan, gawin niyo na rin ng tama. Yung ipakita niyo yung pagmamahal ninyo at yung dedication niyo sa trabaho. So, yun na, laging maging professional kasi yun yung laging sinasabi sa akin ng mami ko dati, na always be on time. Kasi syempre, you be considerate with other people. Kasi syempre, kung on time ka, nirerespeto mo yung mga katrabaho mo. Kasi yung mga iba on time, tapos ikaw late. So yun, wala naman akong problema sa aspeto nyo. Kasi nga, at siguro nakikita nila sa amin ni Zoren. At saka palagi kong sinasabi sa kanya, aside from, yung maging respectful, maging professional, maging dedicated sa trabaho, lagi ko din sinasabi sa kanila na you cannot please everybody. So kahit na mabait ka, meron at merong masasabi sa'yo, o meron at merong hindi may gusto sa'yo. So, dapat wag yun mag-bother kasi wag ka ma-bother doon kasi nga, you cannot please everybody. Meron at meron talagang masasabi sa'yo at wag mag-dwell sa mga negativities kasi nga, ganun talaga lalo na ngayon na social media, so wag nang magpa-apekto. Lagi look at the brighter side, lagi pumunta sa positive na outlook. At lagi ko sinasabi sa kanila, always be grateful and thankful. So kapag may problema, pag may intriga, huwag natin pansinin, dito tayo sa anong meron natin. Magpasalamat tayo, may mga shows tayo, pasalamat tayo, may mga blessings tayo. Laging ganon. So, gumagaang yung pakiramdam namin. Parang, kasi nga, very grateful kami So, yun yung palaging, constant reminder ko diyan sa Kambal. Yun po. Jelly, on your part, hindi ba mahirap sa'yo na nandito ka sa Pilipinas or nandito kayo ni Ariel, pero yung dalawa niyong anak nasa malayo? Napakahirap. It's very hard. Parang we've just learned to live with it. Pero every time we pick them up from the airport or we arrive in Canada, it's masaya. Over the moon sa happiness, talagang nakatuon lahat ng pansin mo sa kanila. Pero parang it's heartbreaking every time we have to say goodbye. It's hard, it's really hard. Buti na lang merong yung mga tawag-tawag na video call. Yun nakakatulong. Pero ang hirap kasi hindi mo talaga nakikita yung mga pinagdadaanan nila araw-araw. Hindi ako nandoon para to physically take care of them. Although they are with their lola and their cousins and Ariel's siblings, pero siyempre iba pag nandoon kami. It's really very hard. Iniisip ko na, pero pag nakikita ko ngayon kung paano sila nag-mature, paano sila naging independent, na alam ko kung dito sila nakatira, hindi pa siguro sila ganun ka-mature at independent. Doon lang naiisip
umpisa ng konti yung lungkot ko na wala sila. But actually, it's really hard. Was it their choice? Nasa Canada? Eh, nung una parang, binigyan up lang ni Ariel yung topic na, in the future, maybe they can study there. In fact, at some point, we were actually considering moving there. Pero naisip namin ni Ariel, teka muna, okay naman ang trabaho natin dito. Ba't tayo lilipat doon? Para tayo kikita doon ng katulad ng ginagawa natin dito. So, hindi na, backup na sana yun. Kaya lang, yung mga bata, parang they were set on really studying there after high school. So sabi lang, sige, kung yan ang gusto nyo, we have to give you wings so you can fly, and if this is what you want, then of course, we will try to make it happen. Ang isa namang hinahangaan ko talaga si Kenny, being a single mom, and of course, parang paano mo nababalanse ang time mo between your career, your work, and of course, yung anak mo na kailangan mong tutukan? Hindi ko po alam eh. Hindi talaga po, Tita Astor, pag tuwing tinatanong po ako how I balance my time, hindi ko po talaga alam. I think you just do what you have to do and everything will fall into place. You have to, just do the task that is given to you. Do your work, do your job, and know your priorities, and it just balances out. Nagagawa mo lang eh, talagang there's a time for everything, sabi nga. There's a time for everything. So, nangyayari lang eh. Wala naman akong schedule na pag-isip sa umaga, ganito, ganyan. Walang ganun eh. Parati nag-iiba eh. Walang formula. There's no form. Sabi nga nila, walang libro para sa pagiging ina o sa pagiging tao nga to begin with. Diba? Wala naman talagang schedule eh. You just do what you have to do for the day. And for me, personally, I just pray about it every day and offer everything. And everything just falls into place. And of course, yung nandun ang pamilya ko, my sister, my mom is there to help me out also, tulungan ako. So, yun po, tingin ko. Thank you sa inyo, and of course, good luck on your movie.